tanghali, hapon, o gabi po muli sa inyo. Uunahin ko munang ipahayag ang tungkol sa Juan Kabanatang 1, Talatang 1. Basahin natin sa Biblia ang talatang ito. Sa King James Version ay ganito ang sabi: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bueno, ang talatang ito ay nagpapatunay na nang pasimula ay mayroong dalawang Diyos na magkasama. Ang dalawang Diyos na bang ito ay magkapantay? Hindi nga. Sapagkat ang isa ay makapangyarihan sa lahat at ang isa ay tinawag na makapangyarihang Diyos. Ayon sa Exodo 6:3 at Isaias 9:6. Maraming nakakaalam na ang dalawang Diyos na tinutukoy sa Juan 1:1 ay si Jehovah at si Jesus. Sa mga nakaraang pahayag ko, malinaw na si Jehovah ang Ama at si Jesus ang Anak ay magkaiba. At si Jesus ay nilalang din ni Jehovah. Ayon sa Kolosas 1:15. Kaya kung si Jehovah ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama at makapangyarihan sa lahat, bakit si Jesus ay tinawag ding Diyos sa Biblia? Una, ano ba ang kahulugan ng salitang Diyos? Ganito ang sabi sa dictionary. Ang salitang Diyos ay nangangahulugan na isang may kapangyarihan na nakahihigit sa tao. Si Jesus ba ay may kapangyarihang nakahihigit sa tao? Siyempre, oo. Kaya siya ay tinawag ding isang Diyos sa Biblia. Ganito ang pagkasalin o translation ng iba sa Juan 1:1. Sa pasimula ay umiiral ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay isang Diyos. Yan ay sa Newer Translation of the Holy Scriptures. Narito pa ang iba't ibang translation sa Juan 1:1. Ipapakita ko na lang sa screen ng inyong mga cellphone, tablet, laptop, o monitor ng inyong mga computer. Basahin nyo na lang. Katunayan, marami pang iba na tinawag din Diyos sa Biblia, bukod kay Jesus at kay Jehovah. Si Satanas ay tinatawag din Diyos ayon sa 2 Korinto Kabanatang 4, Talatang 4. Ang bansang Israel noon
ay napapaligiran din ng ibang mga Diyos ayon sa Josue 24:15. Ang mga tao ay tinatawag ding mga Diyos sa Biblia ayon sa Awit 82:6. Maging ang tiyan o belly sa Ingles ay tinawag ding Diyos sa Biblia ayon sa Filipos 3:19. Kaya ang pagtawag ng Biblia kay Jesus bilang isang Diyos ay hindi nagpapatunay na siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama at kataas-taasan. Ito ay katibayan lang na siya ay makapangyarihan din. At ang titulong Diyos ay pwede ring kumapit kahit kanino na pinaglilingkuran ng tao. Kaya dapat nating tandaan na tayo ay dapat lamang maglingkod sa tanging tunay na Diyos, si Jehovah. Ayon mismo yan kay Jesus nang siya ay tuksohin ni Satanas. Ganito ang mababasa natin sa Mateo 4:10. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Lumayas ka, Satanas, dahil nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lang ang dapat mong paglingkuran." Dumako naman tayo sa sinabi ni Jesus sa Juan 10:30. Basahin natin sa Biblia. "Ako at ang Ama ay iisa." Ang ibig bang sabihin ni Jesus ay siya na rin ang Ama? Bueno, pinaliwanag din naman ni Jesus ang ibig niyang sabihin sa ibang mga talata. Halimbawa, sa Juan 5:19 ay ganito ang sabi niya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, walang anumang magagawa ang anak sa sarili niyang pagkukusa, kundi kung ano lang ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, dahil anuman ang ginagawa ng Ama, gayon din ang ginagawa ng anak." Kaya malinaw na ang ibig sabihin ni Jesus na sila ng Ama ay iisa ay dahil ginagaya niya ang kanyang Ama. Nanalangin din si Jesus para sa mga alagad niya ng ganito. Basahin natin sa Juan Kabanatang 17, talatang 21. Para silang lahat ay maging isa, kung papaanong ikaw, Ama, ay kaisa ko at ako ay kaisa mo, para sila rin ay maging kaisa natin, at sa gayon ay maniwala ang sanlibutan na sinugo mo ako. Malinaw na ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang ako at ang Ama ay isa, ay walang kinalaman sa pagka-Diyos, kundi tungkol sa pagkakaisa ng kaisipan, layunin, at pagsasamahan sa isa't isa. Kung papaanong si Jehovah at si Jesus
ay nagkakaisa, dapat na maging ganun din ang mga alagad niya na nagkakaisa. Katulad din ng sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1:10. Basahin natin. Mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, hinihimo ko kayong lahat na magsalita ng may pagkakaisa at huwag magkabahabahagi, kundi lubos kayong magkaisa sa kaisipan at pagpapasya. Ang isa pang sinasabi nila na nagpapatunay na si Jesus din daw ang Diyos ay ang sinabi ni Tomas sa Juan Kabanata 20, talatang 28. Basahin natin. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Si Jesus ba ang tinatawag ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko sa talatang ito? Ang iba ay naniniwala na dahil nagulat si Tomas nang napatunayan niyang nabuhay si Jesus, si Tomas ay napatawag sa Diyos. Halimbawa, tayo ay madalas ding tumawag ng Diyos ko kapag tayo ay nagugulat o namamangha. Siyempre, hindi naman ang kaharap natin sa pagkakataong iyon ang tinatawag nating Diyos. Pero kung si Jesus nga ang tinawag na Panginoon at Diyos ni Tomas, ay pwede rin naman. Dahil si Jesus nga ay tinatawag din naman na Panginoon at Diyos sa Biblia. Basta malinaw kay Tomas na hindi si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Ama. Pero dahil ang sumulat ng mga talatang tinalakay ko dito ay si Apostol Juan, na siya ring sumulat ng buong ebanghelyo ni Juan. Ano ba ang layunin niya o motibo sa pagsulat tungkol sa mga ginawa ni Jesus? Ganito ang kanyang konklusyon sa Juan Kabanatang 20, talatang 30 at 31. Basahin natin. Ang totoo, gumawa rin si Jesus ng marami pang tanda sa harap ng mga alagad niya na hindi nasulat sa mga balumbon o balumbong ito. Pero isinulat ang mga ito para manampalataya kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At dahil sa pananampalatayang iyon, ay maaari kayong magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng pangalan niya. Ayon kay Juan, bakit niya isinulat ang mga ginawa at siyempre kasama na rin ang mga ipinangaral ni Jesus? Iyon ay upang sumampalataya tayo na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi siya ang Ama, nakataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Sa susunod ay ipapahayag ko naman ang tungkol sa Trinidad o Trinity sa Ingles.
Saan ba nanggaling ang turong ang Diyos ay isang Trinity? Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.